Hello mga loves! Kamusta kayo dyan? So, for today's video, we're going to talk about Decreto Flussi or yung binanggit ko na hiring sa Italy dun sa last vlog ko. But bago natin simulan tong topic na to, I would like to thank everyone kasi umabot na po tayo sa 14K followers. Thank you so much sa mga sumusubaybay sa atin. Salamat po sa mga nagla-like, nag-comments at nag-share. At kung hindi pa kayo naka-follow sa akin, follow nyo na ating page. Like nyo na rin. And syempre, share din tayo ng mga videos. At kung gusto nyo akong maging friend sa Instagram, itong aking Instagram at ito naman ang aking TikTok. So, back na tayo sa ating topic about Decreto Flussi, but disclaimer lang po kasi marami akong nare-receive na messages simula nung video na yon. Wala po akong agency or hindi po ako agent at hindi rin po ako nag-hire. So, all I'm going to say and all I'm going to share about Decreto Flussi or yung sa hiring sa Italy is based on my personal experience at sa kaalaman ko. Gaya na nabanggit ko dun sa vlog ko na nung last batch ng Flussi sa Italy, naparating namin yung kapatid ko at saka yung bayaw ko. So, bibigyan ko kayo ng konting summary at konting explanation ng Decreto Flussi. Pag sinabi sa amin kasing Decreto Flussi, yan yung mga amo na pwedeng mag-hire sa iba't ibang bansa ng kanilang trabahador. So, for this year, lumabas nga noong October sa official journal ng Italy, which is Gazzetta, yung about dito sa Decreto Flussi 2026 to 2028. At based nga sa Ministerio dell'Interno, ang quota for this Flussi is aabot ng 497,000. Doesn't mean na 497,000 ng mga Pilipinong pwedeng pumasok ha. So, yung 497,000 na yan ay pang buong mundo. Pwedeng galing sa Africa, pwedeng galing sa iba't ibang parte ng Asia. But yan yung tinalagang quota ng Ministerio dell'Interno para sa batch na to. So, divided yan sa tatlong taon, sa 2026, 2027, at 2028. And sa Flussi na to, may mga categories po ito. Unang-una po is yung sa agriculture sector, tourism, and hotel sector. And meron din yung pang prime ministerial degree. At of course, work as a dependent in a family. So, andyan po yung mga caregiver or domestic helper. So, paano ba kayo makapag-apply nito? Gaya ng sinabi ko nung last vlog ko, makaka-apply lang kayo nito kung meron kayo, for example, na amo or any factory or may-ari ng business na naghahanap or willing silang mag-hire ng mga trabahador na manggagaling sa ibang bansa. So, kailangan nilang gawin is mag-register sa Ministerio dell'Interno at mag-fill up ng form. Meron din naman tinatawag na CAF or patronato. So, pag sinabi sa amin kasing CAF or patronato, alam na yun ng mga local. So, alam na yun ng mga Italians. Kasi pwede silang pumunta dyan at ang gagawa na ng process ng Decreto Flussi mo is mismo yung CAF or patronato. So, gaya ng ginawa namin sa kapatid ko, sa bayaw ko. So, sa kapatid ko, nakapatronato po yun. And sa bayaw ko, ako mismo ang gumawa ng Flussi niya. So, ngayong batch 2026 na to, gaya ng sabi ko, may makakapasok na 164,000. And dito sa 164,000 na to, ito na yung apat na categories. And bawat category, meron tinatawag na click day. And syempre, dun sa website ng Ministerio dell'Interno, bago pa mag-click day, kailangan nang i-prepare lahat yan. So, kailangan niyang sagutan ng future employer ninyo at ilagay lahat or i-download lahat or i-upload lahat ng mga documents na hihingiin ng website. So, once na okay na yan, ang kakailanganin na lang ng mga employers is hintayin yung click day kung saan sila bilong na category. So, pag nagsarado na yung click day, normally, minsan dumudoble pa yung bilang ng mga nag-send ng application nila. Kasi kahit na maaga nakapasok yung application ninyo, magkakaroon pa rin yan ng review bago kayo releasean ng tinatawag naming Nula Usta. So, yung Nula Usta, yun yung ginagamit para mag-apply ng visa, ng working visa sa Pilipinas. Pero hindi basta-basta makakuha ng visa kasi pagkatapos ng process dito sa Italy, magkakaroon pa rin ng process sa Pilipinas. So, I hope na medyo naliwanagan kayo about Decreto Flussi. So, sa next vlog ko, share ko yung naging process ng kapatid ko tsaka ng bayaw ko bago sila nakakuha ng Schengen visa papunta ng Italy. So, that's it mga labs. I hope na intindihan ninyo and kung may questions kayo, at comment ninyo. Pag may time ako, sasagot po ako. God bless you all. Ingat lagi and bye!